Nagbigay rin ng sinumpang salaysay ang personal assistant ni Ramjen Revilla. Nakita raw niyang magkasama naglalakad palabas ng subdivision sina Ramon Joseph at Ramona noong gabing pinatay si Ramjen. Taliwas po yan sa naunang payag ni Ramona na dinukot siya ng mga salarin. Nakatutok si Salima Refra. Sa salaysay ng personal assistant ni Ramjen Revilla na si Ronaldo Ancahas, nasa bahay siya ni na Ramjen noong gabi ng October 28. Wala raw siyang narinig na kumusyon mula sa kanyang kwarto. Nang malimpungatan daw siya at napasilip sa bintana, nakita niya magkapatid na sina RJ at Ramona na naglalakad palabas ng subdivision. Nauna raw si Joseph sa paglalakad at nasa likod niya sa di kalayuan si Ramona. Sigurado raw si Ancahas na nakita niya dahil di naman daw siya kalayuan sa magkapatid at maliwanag naman daw. Natulog daw muli si Ancahas sa paniwalang papunta na ng Baguio ang magkapatid. Ginising na lang daw siya ng mga pulis, pinosasan at dinala sa police headquarters. Ang alam daw ni Ancahas, may alitan na magkakapatid at minsan ang di nagkibuan ng mga ito. Ang alam din daw niya, nagugat sa budget sa bayang pinag-awayan dahil si Ramjen ang may hawak nito. Nagkakatampuan sila dahil sa pera. Sa budget yun, budget ng bahay yun. Bakit po? Sino yung humawak? Guys, si Ramjen, siya humawak. Iniisip nila na kinukupit pa. Ang mga pahayag na ito, ayon sa assessment ng pulisya, ay kontra sa pahayag ni Ramona sa pulisya na dinukot siya ng mga sospek at iniwan sa may bandang Las Piñas. Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Iginiit naman ang kampo ng pamilya Bautista na iligal ang pag-aresto kay Ramon Joseph. Naghain ng mosyon ng kanilang abogado para agad siyang mapalabas ng kulungan. Nakatutok si Lay Alves. Prioridad ng pamilya Bautista na mailabas sa lalong madaling panahon sa kulungan si Ramon Joseph R.J. Bautista, ang itinuturo ng saksi at ilang suspect na mastermind daw sa pagpatay sa kanyang nakatatandang kapatid na si Ramjen Revilla. Naghain na ang kanilang abogado ng mosyon sa Parañaque Prosecutor's Office para sa agarang pagpapalaya kay R.J. at agad na pagsisimula ng preliminary investigation. Sa kaso ni Ramon Joseph, walang warrant of arrest na binigay sa kanya at hindi papasok sa tinatawag na hot pursuit. Sabi ng mga abogado ng mga Bautista, hindi raw kapanipaniwala ang kwento ng umunay testigo na si Ruel Puzon na may awayan ang magkakapatid. Lalo na raw yung kwento na ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay ni Ramjen. Pinabulaanan na rin ng ina yung mga espekulasyon na nag-aaway sa pera, na nagkaroon na raw ng 3 attempt, hindi lang natuloy. First and foremost, dapat nung first attempt pa lang, dapat kung nalaman na nila yun, di dapat inireport na yung ganong issue. Tingin ng abogado ni Ramon Joseph, nagmadali lang ang Parañaque Police na may manghuling suspect. Nanindigan naman ang Parañaque Police sa investigasyon nila. Sa seldang ito sa Parañaque City Jail, nakakulong si Ramon Joseph, kasama ang mahigit 80 detainee. Hindi dito pwedeng sabihing may special treatment dahil siya ay anak ng dating senador at kapatid ng kasalukuyang senador. Sa panayam kahapon kay Jeneline Magsaysay, ina ni na Ramjen at RJ, naglabas ito ng sama ng loob sa ilang taong sana raw ay tumutulong sa kanila. Pero di naman niya pinangalanan kung sino-sino ang mga ito. Po ba kayong hinala kung sino po yung talagang nasa likod? Meron, pero for the advice of my attorney, greed, jealousy, pwede. Politics, pwede. Plano raw tumakbo ni Ramjen sa pagkakonsehal sa Cavite sa 2013. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Sa iba naman pong balita, 5 tao ang naipito na trap sa isang ilog sa lungsod ng Davao. Naliligo raw ang mga biktima na biglang tumaas ang tubig sa ilog. Hindi tuloy sila makaalis sa tinutungtungan nilang bato. Agad namang rumisponde ang rescue team at tuluyan silang sinagip. Sa Daraga, Albay, bigla naman bumaha kasunod ng malakas na ulan kahapon. Binaa ang bahagi ng National Highway ng umagusto ng tubig mula sa bundok. Pahirapan tuloy sa pagtawid ng mga sasakyan. Ang tag-ulan doon ay bunsod daw ng tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Katimugang Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy ring binabantayan ngayon ng Pag-asa ang tinatawag na Shallow Low Pressure Area, mahigit 100 kilometro sa timog silangan ng Puerto Princesa, Palawan. Maliban dyan, meron pang panibagong sama ng panahon na inaasahang papasok sa ating bansa. Ngayong pagtatapos ng linggo o weekend, posible raw yan maging bagyo. Sa Isabela naman, nagpakawala ng tubig ang Magat Dam. Ayon sa National Irrigation Administration, umabot na sa spilling level ang tubig sa Magat
dahil sa patuloy na pag-ulan doon. Kailangan daw nila magpakawala ng tubig para mapanatili ang normal na level nito. Inabustuhan daw ang mga residente bago ito gawin. Hindi rin daw ganoong karami ang pinakawalang tubig para makaapekto sa mga kalapit na lugar. Walang nakikitang mabigat na dahilan sa ngayon ang Department of Justice para magpagamot sa ibang bansa si Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pag-aaralan muna raw iyang mabuti ng DOJ lalo pat merong mga kinakaharap na kaso ang dating presidente. Nakatutok si Lia Manyala. Bumubuti na raw ang kondisyon ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo ayon kay Health Secretary Enrique Ona. Kaya ang Department of Justice sinabing hindi nila maaaring basta-bastang payagan si Arroyo na lumabas ng bansa para magpagamot. There seems to be no immediate necessity at this point for us to grant the request of the former president. Dagdag ni Justice Secretary Laila De Lima, wala rin daw rekomendasyon mula mismo sa mga doktor ni Arroyo sa St. Luke's Medical Center na kailangan niyang magpagamot sa ibang bansa. None from the records and none that Secretary Ona has mentioned. Pero si Secretary Ona na itinalaga ni Pangulong Aquino na tignan ang tunay na kalagayan ni Arroyo, tikom ang bibig. Yung nga sabi ko sa inyo, ang pasyente at ang doktor, mayroong tinatawag na patient-doctor confidentiality. Gayunman, hindi naman daw tinatanggalan ng karapatan si Arroyo na magpagamot. Bukod kasi sa kanyang cervical spine, may sakit din itong hypoparathyroidism. Ayon sa DOJ, mahirap na basta-basta na lang papayagang makalabas ng bansa si Arroyo, gayong nahaharap ito sa kasong plunder. Bukod pa sa investigasyon ng DOJ Comelec Panel kaugnay sa dayaan noong 2007 elections. Since she's the subject of these pending proceedings, and these are important cases, high crimes, then we want to make sure that these proceedings will not get frustrated or derailed because of her absence. You know, I'd rather be criticized for some delay in my action than be criticized because I made the wrong decision. Naguguluhan na rin daw si De Lima sa plano ni Arroyo. Iba-ibang bansa kasi ang naispuntahan sa 4 na magkakahiwalay na dokumentong isinumite nito. Sa September 16 approved travel authority ng Kamara, sinabi ni Arroyo na dadalo siya sa Clinton Global Initiative meeting sa New York bago lilipad sa Germany para magpakonsulta sa mga doktor. Sunod naman sa Switzerland para sa isang meeting. Sa amended travel authority na inaprubahan ng Kamara, 5 bansa na ang naispuntahan ni Arroyo, kabilang ang Amerika, Germany, Singapore, Spain at Italy para raw magpakonsulta sa mga doktor doon. Pero sa affidavit na kasama ng personal na sulat ni Arroyo kay De Lima noong October 21, sa Singapore, Germany at Austria na siya pupunta. Kahapon, nagbago muli ito. Sa Singapore, Germany at Spain na raw siya pupunta. Kasama rin sa biyahe ang asawa nitong si Attorney Miguel Arroyo, isang aide-de-camp at nurse, at ang spokesperson na si Maria Elena Bautista Horn. We have received certain information about the real agenda, the real intent of the former first couple in leaving the country. We have also received information that hindi lang silang 5 ang kasama sa itinerary sa entourage. There are more. There are at least about 10 or 11 more names. Kailangan ba ng maraming kasama kung ang pakay mo is just medical consultation? Inaasahang sa susunod na linggo maglalabas ang DOJ ng pinal na rekomendasyon sa hiling ni Arroyo. Pero pakiusap ni De Lima, ang pakiusap ko lang sa kampo nila is to come clean, to be very transparent. Sino po ang sisisihin dito? Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Agad namang umalma ang kampo ni Kongresista Arroyo. Pang-abuso raw sa kapangyarihan ang ginagawa ni Justice Secretary Laila De Lima. Karapatan daw ng dating Pangulo ng mga ibang bansa at magpagamot. Nakatutok si Jam Sisante. Pag diniprive mo si Ginang Arroyo ng kanyang karapatan para pumili ng kanyang doktor na magpatingin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa at saka sa hospital na gusto niya, you are already depriving her of her right to life. Yan ay giniit ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo kasunod sa pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima na walang nakikitang dahilan sa ngayon ng pamahalaan para payagan ang hiling ni Arroyo na magpagamot sa ibang bansa.
Hindi naman daw nakamamatay ang bone mineral disorder ni Arroyo, pero karapatan ito ng mga ibang bansa at magpagamot, lalo pat wala raw makakagawa sa Pilipinas ng bone biopsy na kailangan ni Arroyo. Kahit sino naman sa atin, gusto natin gumaling. So, I'm sure she also wants to get well. Kaya nga po talagang kahit ano yung hiningi ng DOJ, we complied, no? Dagdag pa ng kampo ni Arroyo kung si dating Senador Ninoy Aquino nga raw pinayagan magpa-heart surgery sa Amerika noong martial law at si dating Pangulong Joseph Estrada pinayagan magpa-opera sa tuhod sa Hong Kong kahit nahatulan na ito. Bakit daw si Arroyo na walang kaso sa korte hindi pinapayagan? Nasa preliminary investigation pa lang na reklamong pandaraya sa eleksyon noong 2007 na inihain laban sa mag-asawang Arroyo. Bakit nga ayaw payagan si Ginang Arroyo? Ang tingin po namin dito, wala silang ibang naiisip gawin para mapanatili nila siguro yung kanilang political popularity. Bilang sagot naman sa sinabi ni De Lima na may impormasyon siyang 10 hanggang 11 ang sasama kay Arroyo, nilinaw ng kampo ni dating Pangulo na 4 lang ang pinayagan ng Kongreso na sumama sa kanya. Si dating First Gentleman Mike Arroyo, si Bautista Horn, isang nurse at isang security aide. Giit ng abogado ng dating First Gentleman ni hindi nga dapat pakialaman ng DOJ kung sinong kasama ni Arroyo dahil hindi naman sila sumasailalim sa investigasyon. Pang-aabuso daw sa kapangyarihan ng ginagawa ni De Lima, lalo pat pinayagan na ng Kongreso na umalis si Arroyo. Ang kilalang constitutional expert na si Father Joaquin Bernas, kunestyon din ang pagharang ng gobyerno sa pagpapagamot ni Arroyo sa ibang bansa. Sa ilalim daw ng konstitusyon, maaari lang pigilan ng korte o ng ehekutibo ang paglakbay ng individual kung malalagay sa panganibang national security, public safety o public health. If they think that the departure of GMA will be a threat to national security, because if she goes, there will be an uprising against the government and the government will be in danger of being overthrown, fine, stop her. My question is, what is the national security or the public safety or the public health issue which justifies the curtailment of the liberty of travel? Pag-aaralan daw ng kampo ni Arroyo kung anong susunod nilang legal na hakbang sakaling hindi talaga payagan ng gobyerno na magpagamot sa ibang bansa ang dating Pangulo. Jam Sesante, Nakatutok, 24 Oras.